Hoy, kamusta ka na Grabe bakla? naman, Hindi ako gano'n. Dream, believe, survive, starstruck. Yung mga babae, hindi dapat umaangat sa society. Ay, nakakalungkot naman po. May mga ganong mindset pa rin ng mga guys. At nakakalungkot yun, ha? Yes. I Parang think I need may to mga educate ganon. them this Yes. Women's Month. Char lang. Cry if you must, but go on. Ang bangit ko ba naman kasi may tunog? Hindi na ako magsalita. Hello mga ka-TGS! Ayan, for this episode ay talagang parang sinadya na wala si Kuya Sander. Kaya nga eh. Sorry, Para Kuya Sander. mapunta ulit ako dito. Yes. Na solo natin. Correct. Ayaw nga pala, Oo papakilala nga pala tayo palagi. Ako po ang inyong Isla Girl in the City, Kat. May tagline pala. Hindi ako aware. Gagawa pa. Ako nga pa pala ang cutie ng Malabon, Camille. Wow. Para papasok sa bahay ni Kuya. O, diba? Diba? Di ka na-expect yung Isla Girl or something. Pero ayun na nga. Tingnan mo naman talaga ang preparasyon natin for today's episode. May pa-ruffles. Grabe yung ruffles mo, ha? May pa-pink. Alam mo, ganito, pagka parang feeling ko lang, ha, may standard na kapag sinabing Women's Month, kailangan babaeng-babae ka. Ah, okay. Diba? Yung parang pink na pink ka or dapat maano ka, parang Ganda-gandahan ka. may kilay ka. Okay. Dapat may so, ano shout ka. out sa kilay mo ngayon. Shout out Body and J Cosmetics. Okay lang po ba yun? May club lead. Yung ganon, di ba? Yung parang pag nakita ka sa TV, parang kailangan medyo ayos ka. Di ba? Kasi siguro din, ay intindihan ko din at some point, Cams. Kasi, di ba parang yung platform na yun ay hindi binigay para sa lahat. Parang hindi lahat nakukunan ng camera, kaya nag-aayos. Kaya, support nyo na kami, nag-ayos kami ngayon. Okay, pero yun nga, no, parang grabe yung preparation pag ibabae ka. Yes. Kasi pag yung lalaki, pag taas Maligo sila maligo, magti-t-shirt lang, okay After, na. okay na. Oh, hindi na, yung iba nga hindi na nagde-deodorant. Oy, grabe naman. Yung iba, pag tinamaan ka, ikaw yun. So, diba? Pero tayo, pag alis natin ng bahay, kailangan nakaayos tayo. Yes. Yung buhok natin, dry na. Yes. Diba? At saka talagang itong episode na ito, alam mo, talagang yung level or layer ng foundation, Makapal. 5 yan. 5 layers. Panoorin nyo yung sa episode namin ni Kuya Sander. Oo. Hindi naman Women's Month eh. Women's. Women's. Sorry. Hindi Women's Month. Mamaya ka din. Mamaya ka din. Hawa-hawa ka din. Hindi naman Women's Month. So, hindi ka Yes. masyado nag-prepare. Pero ngayong Women's Month, Talagang so kailangan iba ng ang preparation. Pero alam mo din, Miss Kat, pag lalaki, minimal preparation. Yes. Pero alam mo, feeling ko dyan, dahil nga pagka, yung today's generation kasi, yung mga babae, mas gusto na yung presentable eh. Yes. May tinatawag sila dun sa Korea, yung Baka dahil visual. sa social media. Yung parang ganun din. Oo. Alam mo sa Korea, tawag nila doon, importante yung visual. Parang, ang ganda plakado yung visual. Kasi nga, di ba, ang dami naapektuhan yung mental health nila doon. Kasi parang yung bullying ang lakas kapag hindi ka, like, good looking. Di ba? Kaya parang ang dami niyang kabit-kabit, sa totoo lang, actually. May responsibility ka talaga pag influencer ka talaga. Tama. Hindi pwedeng ano lang, yung parang basta-basta lang. Gandahan-gandahan lang. Oo. At masasabi ko din na parang hindi lang siya sa pagpe-prepare ng sarili. Iba din talaga ang ating lipunan pagdating sa babae. Aminin natin yan. Totoo yan. Kasi pag sinabi nila, dati, yung mga babae, weak talaga. Yes. Pero ngayon even kasi, until now, alam mo, may naririnig pa rin ako. na weak pa rin yung mga babae. Yes. Alam mo, feeling ko, pagka sinasabi, yung isang, kunyari galing to sa isang point of view ng lalaki, pag sinabihan niyang weak ang isang babae, feeling niya na naliles yung masculinity niya. So, ang ginagawa niya, mamalitin niya bilang babae, na mga babae, hindi dapat umaangat sa society. Ay, nakakalungkot naman po. May mga ganong mindset pa rin ng mga guys. At nakakalungkot yun, ha? Yes, kasi ibig sabihin na parang insecure sila eh. Pero hindi ko nila lahat. I Parang think I need may to mga educate ganon. them this Yes. Women's Month. Char lang. Pwede ko kailangan i-one-to-one, di ba? Pero yung sa akin naman din, yung nakikita ko din, halimbawa sa family, as parents, yung nanay, kahit anong sakripisyo, oras man yan, mentalidad man yan, physical man yan, lahat na halos ibigay niya. Parang ang tingin ng society doon, parang dapat lang. Pero kapag ang lalaki, pansin mo, Oo, totoo kapag ka yan. single mom ka, kinaya mo lahat, parang normal.
Pero pag ang lalaki, tiyan mo, ang dami ng ganyan, nagte-trending. Yung mga single dad na masyadong pinupuri ng mga tao. Yes. Example, parang i-picture out ninyo, mga ka-TGS, no? Halimbawa, yung setup nila, let's say, ganito yung setup nila, na parang Mondays to Fridays, nanay lahat yan. Saturday, Sundays lang. Nagtatrabaho. Oo, or sa bahay. Nag-aalaga, lahat. Diyos ko po, ang hirap pa naman din. Tapos, let's say, Saturday, Sunday lang may time, yung tatay. Tapos pag mag-post ng picture, wow. Puring-puri na parang sila na. Oo, napakabuti, napakaswerte. Na-experience mo ba yun on your end? Hindi naman masyado. Yung asawa mo. Ako hindi naman. Oo. Kasi ako in-encourage ko talaga yung asawa ko eh. Oh, so hati kayo sa household? Yes. Sa point of view ng married woman? Yes, hati kami sa almost sa lahat. Almost sa lahat. Then, at siya very vocal siya na sa kanyang parang gratefulness, sa kanyang gratitude sa akin. Okay. Kasi parang sabi kumbaga niya, na-appreciate ka niya. Oo, sabi niya nga, life is easier with me, guys. Oh, sana all! Ang ganda mo dyan, Haba ng hair mo sa point na yan. Hindi, I think ganon. Kasi parang, at natutuwa ako nung narinig ko yun sa asawa ko. Kasi hindi niya tinake na parang, baka mataasan ako nito or may mga times na let's say mas malaki yung income na kinikita na parang alam mo yung may mga ganun kang kasi kwento minsan na napapakinggan sa radio live drama mo. 'Di ba yung parang na parang mambababae yung lalaki or like maghahanap siya ng ibang outlet kung saan mararamdaman niya lalaki siya. Pero yung asawa ko, well, shout out sa'yo. Daddy. Hindi, pero feeling ko kasi, sa inyong mag-asawa, feeling ko kasi ang lakas kasi ng personality mo talaga. Feeling ko din. Pero hindi ko lang talaga feeling, ang lakas ng personality mo. Thank you po. So, parang, yung husband mo, di ba medyo shy type siya ng klase ng person? Hindi totoo yan. Di ba totoo yun? Parang feeling ko kasi shy type siya. Hindi. Pero may mga ganun yung may mag-asawa na ang daming ganong kwento, like sa IFM live drama, di ba? Yung mga babae yung nagpapasok ng mas maraming pera sa bahay. Kaya yung mga lalaki, feeling insuperior. Kasi ang lalaki dapat, yung provider ng family. Kaso nga lang, hindi nila nagagawa yun sa household. Kaya, diba? At kapag ganun yung situation, ako ma-advise ko I think parang there was a very short time in our marriage, na parang ako yung parang mas earning sa kanya. Oo. Mas marami yung kinikita mo. Parang there was a time. Ako very conscious ako. Mas naging conscious ako nung time na yun, na wag niyang maramdaman. Okay. Kasi kapag halimbawa pinapamukha mo talaga. Binili ko to, binili ko yan. I think may consequence talaga siya. Mararamdaman din talaga ng lalaki yan. Yung mga, di ba yung mga generation today, aminin naman natin, totoo naman talaga, creative talaga yung mga bata ngayon, mga Gen Z. Sobrang, ang dami nilang naiisip na creativity na ganito, and pag bata ka, pwede mong utusan, pwede mong padala sa kung saan, ang daming ginagawa sa buhay. So I think ganun siya. Di ba pag mom na rin, restricted na, pag may sakit yung anak. Oo, totoo yan. Yung may sakit yung asawa, ang daming gagawin, di ba? So, babae talaga nagmamanage ng lahat. Oo, so parang feeling nila, wala tong time sa kumpanya. Parang feeling ko may ganun akong sometimes na naririnig na may mga ganyan na management. Na parang, okay sana to eh. Parang she is the perfect, let's say, siya may pinaka-potential sa mga set of people na nandyan. But because nanay siya, huwag na lang yan. Kasi pag nagkasakit ang anak niyan, absent yan eh. Pag may problema yan silang asawa niya, iiyak na lang yan sa opisina. Parang feeling ko may ganon. Kaya ako, I'm very grateful. Shout out kay Sir Rob, kay Daddy Dong. Kasi alam mo, opportunities pour in nung naging nanay ako. Pero siguro totoo din talaga yung law of energy regardless po of your gender. If you feel like sobrang gigil na gigil ka into something, like sobrang motivated ka without thinking of money. Like parang talagang work na work ka. Kasi feeling ko nung nagbalik ako after maternity leave, I wanna work. Work. Yes. Parang feeling ko, feeling ko gusto ko ng growth. Hindi daw totoo na pag ina-excuse natin sa mga anak natin na kaya ko to ginagawa is because para sa inyo. The truth is, kaya mo ginagawang isang bagay is you're enjoying it. Parang, totoo siya, minsan nagigilty talaga ako, ma. For yourself din talaga. Oo, iba yung, parang feeling ko nasa phase kasi ako ng life ko na parang, yung opportunities,
biglang nagka-podcast tayo, may ganito, biglang may mga kailangang asikasuhin na need ng help ko. So parang feeling ko, wow. Super needed ka. Oo, parang... So, doon mo nararamdaman yung value mo kapag madami kang ginagawa. Pag marami akong ginagawa, pag maraming... At pag marami nangangailangan sa'yo. Oo, pag may offers kasi, ibig Yan. sabihin, nagpakita ka na parang kailangan. And na-appreciate ko siya kasi hindi nila nakita as weakness yung may anak ako. Sabi niya, pag nagkakasakit yung anak ko, may mga times kasi may mga month talaga yung bata, parang mayat-maya eh. At syempre, bilang first time mom, aligaga ka eh. May maramdaman lang yung anak mo na, oh my God. Napapanik ka na. Oo, mas nagpapanik talaga yung nanay. Ewan ko kung ba't gano'n. Pero ganun talaga, mas nagpapanik. Kasi nurturing talaga tayo eh. Yes. Pagka ganyan, si Daddy Dong talaga very supportive. I appreciate talaga mga ganung klaseng management. Sana all. 'Di ba? Yung naiintindihan yung pinagdadaanan ng isang babae. Hindi yung halimbawa, wag nating kunin babae kasi may ganito yan, may topak yan, emotional yan. 'Di ba? Minsan may mga ganyan silang nako, pag halimbawa, nag-voice out ka, biglang sasabihin sa babae kasi, emotional. Okay. I don't think that's right. Most of May the time. mga ganong tao kasi. Oo, na parang aanuhin ka nila because of babae ka. No, regardless dapat yun. 'Di ba? Regardless of the gender. Regardless of the gender, if nag-voice out ang isang tao, hindi yun dahil babae siya. Ako bilang isang babae, 'di ba? Lalo na ako kasi single ako eh. So parang magkaiba yung point of view natin kasi bilang isang babae na may asawa na, pamilyada na. Ang point of view ko naman sa pagiging babae ko sa society na single, gusto kong i-pursue kung ano yung gusto kong gawin. Yes. Yung parang picking up nga doon sa sinabi mo Ang kanina. daming ganun ngayon, ah. 'Di ba? Yung picking up sa sinabi mo kanina, doon about sa ginagawa mo to, minsan, not because of the family, but because you enjoy Sarili. it. 'Di ba? Ganun din siya. Ngayon kasi, lalo na ngayon, sa influence ng generation ngayon. Kasi tayo mga babae, parang ang dami na natin gustong i-pursue. Yes. 'Di ba? Yung ang dami mo nang gustong gawin, naiisip, gusto mong magnegosyo, Oo. gusto mong magtrabaho, mag-travel, Yan. alagaan yung self mo, magpaganda, Yan. mag-self-care, mag-self-love, humanap ng jowang mayaman, matangkad. Diba? Pagkatapos gano'n, sa sarili mo. Bigla, Humanap sugar ng daddy jowa. pala hawak. Ang hanap. Yung ganong lang feeling, Yes, na yung today's generation, ang nakikita ko talaga, yung mga babae ngayon, sobrang eager kasi. Palaban na rin talaga. Palaban. Yung talagang, ang dami nilang gustong ma-accomplish kasi Yes. ang dami namin gustong mapatunayan. Yes. And thank you, I guess, thank you to the society din. Na unti-unting tinatanggap. Kasi noon, di ba, 18, mag-aasawa na, 19. Yes. Tapos ang expectation lang, ako medyo naranasan ko yun, May. Oo. Kasi sa probinsya, medyo matagal ang evolution of life dun eh. Oo. So, evolution of life. Okay. Hindi sa probinsya kasi, parang ako talaga nung elementary naranasan ko. That's why 2 years ako nag-stop before mag-high school. Because ang thinking ng lola ko, bilang mga sinaunang tao, ang thinking nila is, mag-aasawa ka lang din naman, nasa bahay ka. So, ang dapat... So, hindi mo na kailangan mag-aral. Yes. So, ang dapat mong matutunan mga gawaing bahay. May nabasa nga ako eh. Yung women today, hindi na sila yung parang typical homemaker na lang. Yes. 'Di ba? Kasi yung mga babae ngayon, pwede na din sila maging provider. Yes. Especially yung mga women na single mother. 'Di ba? Kaya na nilang itaguyod yung anak nila nang sila lang, 'di ba? Kaya sobrang amazing talaga ng power ng babae. Naniniwala ka ba na talagang ang babae ang nagiging glue ng pamilya? Naniniwala ako Yes na or no? yes. 'Di ba? Oo, babae Diba? rin. Kaya sabi nila kapag ang babae na ang sumuko, Wali ka na. manginig na ang Oo. tuhod mo, men. Totoo. Pero naniniwala din talaga Grabe ako. yung pagtitiis ng babae bago Correct. na mag-give up. Hindi ko ini-encourage. Pero gusto ko lang din talagang i-acknowledge yung courage, yung strength ng isang single mom. Kapag ang babae, grabe yung kanyang paniniwala talaga sa pamilya. Like yung mga dati. Iba eh, Ngayong diba? Women's Month po parang gusto ko talaga kayong bigyan ng crown. Isa-isa. Correct. Pagawa tayo sa recto. Ang bagal tayo. Diba? iba, Hindi kasi iba. talaga. Iba din. Tsaka iba yung yung mga produkto ng single mom. Yung mga yung mga anak nila. Parang Mababait. talagang Oo. grabe yung nila, yung kanilang respect. Iba kasi nagiging bonding kapag let's say, ikaw na lang, tas yung anak mo. Sometimes nga yung mga single mother, yung mga anak nila, nagiging sobrang nagiging intelligent at saka
emotionally wise yung mga bata. Kasi parang na-adapt nila kung paano yung mama nila. Yes. Diba? Nakikita ko sa mga ganun. Kasi may mga kaibigan talaga ako ng mga single mother. Oo. Kaya then to the circle of this babae, kung sino man yan or kung ano man yan, na nagsusupport doon sa kung ano man ang situation niya, I think meron din talaga silang factor para mag-work din of the potential na pwede Pwede mong mo pang gawin magawa. kahit babae ka. If you hold on to your purpose, 'di ba? And your passion, marami kang magagawa eh. Yes. 'Di ba? Ganun Agree. yun eh. Pagka you know what you want in life. Oo. Tapos if you know kung para saan ba tong mga ginagawa mo, It's not makakayanan mo eh. Oh, it's not about money lang talaga. Kaya nga. The Pero sa world- akin, money. Charot. yung purpose ba? Correct. I think Pero yung yun nga, purpose is greater than Yes. yung the value of money. Kasi kaya nga, ang ano ngayon, di ba, parang ang dami ng although, walang jowa, walang okay naman trabaho, bakit daw wala pa ring pera? Because ngayon din kasi yung generation na parang you're parang investing into something like your purpose. Like, feeling ko, my purpose is to travel the world. Yun. Feeling ko maging Sa totoo Dora lang, Explorer diba? ako. So, parang doon din Ang ako pupunta. dami, Oo, ang daming Parang ganyan. ganun. Pero, okay lang din naman. Ako hindi ko naman sinasabi na wag niyo masyadong kumbaga, wag niyo i-value yung money. Yes. Yung parang ganun. Pero, ang masasabi ko kasi, pag may pera ka kasi iba yung freedom eh. Lalo na, kaya yung ibang babae na talaga Gusto nagsistruggle. magtrabaho. Oo, diba? Kasi nga, pag you have money, you have freedom. Oo. For me Iba ganun yung na. confidence na nagagawa Pag may pera ka. ng pera. Kasi 'di ba, may mga babae nga hindi makaalis ng marriage. Yes, kasi nga natatakot sila na wala wala lang magsusupport, pera. Oo. na wala na silang pera, paano na Yes. sila tatayo sa sarili nila mga Kaya mo paa. yan. Mami Shi, kaya mo yan. Work on yourself. Nourish yourself. Kung anong pwedeng gawin, nourish yourself. At sa lahat ng may mga partner man dyan, yung mga lalaki, support your partner. Yan, totoo yan. Yes. Alam mo nga, sabi nga nila, pag nakapangasawa ka daw ng career woman, yung mga lalaki daw, dapat, yun lang, hindi na sila dapat insecure. Yes. Tapos, expect nila na hindi ikaw yung Maglalaba. really the priority. Maghuhugas. Hindi, yun yung priority niya in life. Pumili ka ng partner na ang priority niya is to be the housemaker. Then, wag ka mag-expect na magbibigay siya ng pera sa bahay. Yes. So, ganun lang eh. You have to choose eh. Kaya pag pumili ka ng babae na gusto lang nasa bahay, Manage your expectations. manage your expectation na hindi mo siya parang i-degrade na Correct. wala kasing pera, Oo. ganyan. So, Oo. ganun lang, 'di ba? Kaya sa mga lalaki out there, support your wife at kung ano man ang nabibigay ng wife nyo o meron man or wala, 'di ba? Appreciate her kasi wala naman kayong mainit na pagkain sa pagkainan kung hindi nagluluto yung mga asawa nyo. Yes. And I think Diba? also, alam mo, from the family, the whole country of the Philippines is like a family din of Filipinos, 'di ba? I think we need din to balance everything sa lahat ng tables. Dapat may seat talaga ang babae. Kasi iba daw talaga ang boses ng mga babae. Matitinis daw. Parang ganito. Parang may braces. Ganun ba yan? Hindi pa. Binibini. Hindi, iba kasi yung Iba kasi yung heart. Iba yung, yes. Iba yung heart. Yun yung pinagkaiba natin Yes. sa mga lalaki. Sometimes kasi, yung mga, hindi ko nalalahat Oo. Ang mga babae kasi, sometimes, naggagawa tayo ng opinion or may nagvo-voice out tayo based on our emotion. Yun kasi yun eh, 'di ba? Unang-una nagiging ganun. Yung mga lalaki sobrang rational thinking and all. Very masyadong logical. ganyan. Objective sila. 'Di ba? Kaya sa isang bagay, hindi okay yung ganun na logical ka, rational ka, but at the same time, you have to think of something na maglagaman ng puso. Yes. 'Di ba? Kaya oo. parang pag may babae, balance. Iba. Babae, balance Iba. lang eh. Iba parang, iba yung opisina na ang boss ay babae. Parang feeling ko mararamdaman mo yun eh. Pag ano pa lang sa isang opisina, iba. Iba to. Yes. Pero pag sa bahay pa nga lang din sa bahay pa lang eh. parang alam pag masyadong edgy yung bahay, parang lalaki to. Oo, 'di ba? Yung ganyan. So, talagang sana ngayong Women's Month, itaas natin ang ating mga palda. Charot, hindi pa. Ayan. De, joke lang. Itaas natin yung bandera natin. Ayun, tama. So, yun nga may gusto lang ako din i-share.
dahil yung, syempre, hindi pa naman nila ako ganun kakilala dito sa TGS. Gusto ko lang din i-share yung experience ko na paano ba ako naging radio DJ. Diba kasi parang isang babae na gustong pumasok sa industriya ng radyo, na carry ko ba to? Kasi diba, usually yung mga sikat na DJ naririnig natin sa radyo, more on parang yung mga lalaking boses, na panggising, ang gagaling. Papa Jack Lou. Ayun, diba? Yung mga ganun, na parang, ako kasi nagsisimula pa ako noon, sabi ko, shucks, ano namang mangyayari sa akin sa career ko. Kasi during my time, yung 7 years ko sa dati kong company, it was really a great run. Kaso nga lang, syempre, dahil parang tayo din naman, bilang mga babae, parang nabe-burnout din tayo. Hindi na pinang babae, dumadating talaga yun yung burnout talaga na you want something more for yourself. Yes. Diba? Kaya, nag-start off ako, ayun, nagkaroon ng opportunity. Sabi ko, carry ko ba? Ang daming lalaki, lalo na sa atin. Parang dominated tayo ng mga lalaki, di ba? Parang pag sa IFM. Nasa tamang team ka talaga, yun ang masasabi ko sa'yo. Ayun. Because genderless, ako masasabi ko, hindi naman sa nagangat ng bangko, pero genderless ang IFM. Ako talaga buhay na patunay na talagang sasabihin ko totoo talaga. Na talagang they give opportunities equally according to your potential, according to what you can do. Hindi sila tumitingin na parang yun nga, na parang may baggage yan, kasi babae yan, pamilyado na yan, nanay na yan. Hindi sila tumitingin sa ganun. Ang tinitingnan nila is yung kaya mong gawin. And I appreciate that. Yes. Ako totoo naman. Sana lahat ng management ganun. So, na-experience ko din naman yan talaga sa IFM, na pagpasok ko doon, even though parang shock, sobrang although sa radyo na rin naman ako nagtrabaho before, pero yung pagiging radio DJ is something really new to me. Na hindi naman ako DJ nag-start off eh. Nag-start off ako bilang production assistant sa other radio station. So, nakakatuwa lang na kahit babae ka dito sa industry ng mga lalaki, media, 'di ba? Kaya mo makapagsabayan sa kanila for as long as you know who you are, you know your core, 'di ba? Alam mo kung sa sarili mo anong kaya mong ibigay. Yes. Ibigay dun sa company. Yun ang talagang maganda dun sa isang company that even if it's led by a man, natutuwa ako sa ganong klaseng lalaki that sa career na parang they give value. Oo, they give value and they acknowledge. Pero alam mo, pagdating talaga sa marketing, ang kinukuha talaga nila is babae. Ano daw reason nila? The creativity, the passion, the patience to details, iba daw talaga ang babae. Women's Month is usually about women empowerment. Yes. And women empowerment should not be personal lang. Dapat collective siya. So, parang, since lahat ngayon, almost all women empowered na, hindi maiiwasan na nagtataasan in some way. So, curious lang, how do you show being a girl's girl sa other women, or siguro baka may ma-share kayo na na-empower kayo ng other women or kayo mismo naka-empower ng iba? Ay, taray. Ang ganda niyan. Naman ang tanong. Actually, alam mo yung tanong, parang feeling ko yun yung answer. Kasi ang ganda eh. Joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo yun. Baka masira kasi yung answer namin. Hindi. Totoo yun, yung parang girl person ka. Oo. O di naman kaya ikaw yung tipo ng hindi mo tinitingnan yung kapwa mo babae as your competition. Oo. But ang you help dami her. ng ganun Thank you Ang daming ganun. Alam niyo kung bakit? Thank you ako sa'yo. Bakit? Because last year pa actually, gusto ko talagang mag-glow up 2025. Ayun. Pero hindi ko siya nagagawa because of the support, na parang kulang ako ng push talaga. Pero this girl here, talagang supportive. Kulang na lang siya na magbayad ng facial ko. Ganon level. Hindi ko alam, sobrang rough na ba? Nahihigop na ba siya ng pores ko? Hindi, alam mo kung bakit. I know you're so busy in your lifestyle, your work, kaya deserve mo pa rin naman mag-pamper time sa self mo. Kasi nakikita ko, gusto mo. Ako kasi yun lagi kong ginagawa eh. Gusto mo paganda. Parang puro feeling ko, puro ganun yung ginagawa ko eh. Yung parang ganun. So parang, okay, nakikita ko gusto mo naman. Kaso nga lang parang,
ewan ko, nahiya ka or something. Yes, nahiya ako talaga kaya din mag-start. pinupush kita. Kaya ako kasi ganun ako. Yung parang, Thank you, gusto ha? ko yung maging, well, you're welcome. Oo. Kasi di ba ang iba, nagpapagandahan sila lalo. But ako, Totoo, I feel... ang dami na i-insecure sa bawat isa. Ako, I feel with you, ma. Nung talagang sinabi mo, ako talagang push, ganyan-ganyan. Talagang na-appreciate ko na parang, kasi feeling ko nga, kailangan ko lang din talaga ng push. Tapos, di ba, parang siya pa po nag-drive, hinatid niya pa po kami doon sa D&J Cosmetics. Ito wala po siyang kailangan doon. Totoo. So, yun sana, wag nating tingnan yung kapwa natin, babae, as our competition at the same time, kapag dating naman sa... Minsan kasi ayaw masapawan. Yung parang ganun. Kasi, di ba, yung ganung ugali kasi. di ba ganun tayo ngayon? Kasi nakikita sa social media na, let's say, ang taas na ng follower nito. Yan na naman tayo sa di ba, followers. mga ganun, Yung validation. Ang na daming nanggagaling engagement. doon. Ni ganito. Tapos bakit ako ganito? Parang mas pretty naman ako sa kanya. Parang pangit naman siya. Ganun. Oo. Parang di ba, ganung Mas mentality. mataas grade ko sa high school. Oo, di ba? Parang, as if nagmamatter. sasabihin nila, ba't sumikat to? Nung opinan to dati. Oo, ba't ganyan? Maasim yung kilikili nito dati. Di ba? May ganun. Personalan na naman. Di ba? Minsan yung umaabot sa level na ganyan, Yes. na parang pinipersonal na yung tao. Oo. Na, kasi gusto mo siyang bumagsak. Oo. While pares kayong babae. Oo. So, ganun lang, yun lang yung nakakalungkot kasi para feeling ko rampant na siya ngayon. Yes. Dahil lahat tayo gustong umangat. Lahat Oo. tayo gustong Be maging sensitive bida. pa rin. Yes. At saka ang masasabi ko lang dyan, na parang if you're continuously, parang tatapakan mo yung ibang tao, anong feeling mo pag nandyan ka sa taas, tas wala nang nagsusuporta sa'yo? Mahirap yun. Diba? Ang hirap nun. Na Ang parang, hirap nun. let's say, okay, ikaw Be yung... nice. Be nice Diba? always. Ikaw yung pinakasikat na tao sa buong mundo. Pero yung mga followers mo, mga ano lang, parang pinapege ka lang nila dahil may nakukuha lang sila sa'yo. Oo. Pero yung mga real friends mo, yung mga... Iniwanan ka na. Yes, wala ka ng girlfriends, wala ka ng kasama na Yes. lumabas, kasi alam nila magpakilay, magpaano. correct. Di ba? Parang ayoko na nilang kasama. Kasi alam nila na sa totoong buhay, hindi maganda ang ugali mo. Yes. So, Diba nawalan parang- ka na talaga ng kasama. Ayun pa naman yung pinakamasarap sa pakiramdam. Yung meron kang babae na nakakausap, na Yeah. parang nakaka-share mo ng ideas. They like, are, girlfriends are food of our souls. totoo, ako I must agree. Parang silang Totoo yan. sinashower yung pagiging babae mo. Iba I iba love pag may my mga best kaibigan kang babae na nagsusuportahan kayo sa isa't isa. Iba. Sa mga ka-TGS natin dyan, Yes. na may ganitong pakiramdam sa sarili nila. Parang, right now, if you're listening, if you're watching, assess mo yung sarili mo. Mag-heart Yes. check ka. Ganto ba akong tao? Na iinggit ba ako sa mga taong umaangat sa akin? If ganun yung nararamdaman mo, then maybe, tignan mo rin yung yung pinanggagalingan. Ba't ka ba ganun? Oo. Ba't ka ba naiinggit? Ano ba yung meron sa kanya na kinaiinggitan mo, tas parang wala sa'yo? 'Di ba? And then from there, start from there. Yeah. Start improving yourself. Kung feeling mo mas maganda siya, edi start loving yourself. Kasi Yan. sometimes, Focus on yourself. sometimes dun yung nagsi-start Yung na parang, insecurity. yung insecurity, it's because you think na you're not good enough. And you have more time with others' life than your life. Yes, yung parang ganun. If you focus on your life, mababawasan kasi yung insecurity. Kasi ang titingnan mo doon, yung strength mo, i-glorify mo, yung weakness mo, isa-strengthen mo. So parang ganun siya. Totoo yun. Diba? May nabasa akong libro nung nakaraan. Parang, okay, ano ba yung nabasa ko? Charot. Bida-bida kasi sa nabasa eh. So may nabasa akong libro, ma. Gusto ko Yes. lang i-share. Yung inner self mo, kung ano kasi inner self mo, parang yung Lalabas. lalabas siya sa outer. Lalabas. Diba? Which is true. Kung Yun ano ang yung laman... yun yung magiging reality. Yes. Eh. Kung anong laman ng utak mo, yun. So, talagang, Kaya hindi mo pwedeng pekein yung ugali. Yes, Diba, mahirap. lalabas at lalabas talaga yan. Yung, pagiging mabuti malalabas yan, pagiging masama malalabas yan. Pero yun lang din, also then communication din talaga is very important. Correct. Doon sa, halimbawa sa opisina man yan, girl to girl, kung alam din naman natin yan eh. 'Di ba? We have qualities na talagang may common denominator tayo. Let's say parehas tayong palaban. When it comes to work, be professional as much as Yes. possible, 'di ba? Tama To yan. listen, hindi lang to talk, to listen din. Para maging girl-girl ka,
Yung kumbaga, yung susuportahan mo yung babae. Kasi may nabasa akong libro din. Ito na naman, iniisip ko naman tong libro na to ng author. Libro naman ng author. Yung title. Ayon sa famous philosopher na ito. Oo. Sabi niya kasi, pag may isang leader, eto coming dun lang sa mga inggit na tao. Pag may, let's say, ikaw, leader kita. Yes. Diba? Leader ko po talaga si Miss Kat. Hindi totoo Miss yan. Kat. So, siya yung leader sa IFM. So, if meron na nagli-lead, you have to be a good follower. And then, antayin mo lang your time will come na ikaw naman yung magiging leader. Follow her footsteps. Ganun yun eh. Minsan kasi naiinip tayo eh. Ganun, di ba? Parang sobrang naiinip tayo na umasenso, na tayo naman yung maging ganun. I think makakatulong din siguro if we have like our idol. Parang yung ganon, parang meron kang idol na babae. Parang ganon. Parang meron kang idol na babae na parang someone you look up to. Yes, na you will hold on sa kung ano yung roots niya or anong values niya. Feeling ko may ma-help din siya para ma-empower ka din. Like halimbawa na parang let's say si Chris Aquino, yung mga ganyan. Yung parang hindi Ikaw ba may idol ka ba? Na babae. Siguro Miriam Defensor Santiago. Okay. Sobrang idol ko siya in a sense na maliban sa magaling siyang magsalita, he's a good wife. He's a good wife. She is a good wife. Yes. Alam mo yun, wala kang mabalitaan na chismis o kung ano, oo, issue. na parang ginaganon niya, tinatalakan niya din ng bongga yung Pero talakera siya sa totoong buhay. Diba? Sa Senado, nagtatalak siya. Oo, talagang talaka talaga. Kung lalo medyo engot-engot ka, talagang matatalakan ka talaga ni Miriam, diba? So talagang, yun, sa totoong buhay, siguro yung strength niya, talagang, wow. Ako, corny man pakinggan, pero ang idol ko talaga, nanay ko talaga. It's my mom. Ay, talaga? Oo, ewan ko Although, hindi naman ganun kag-solid yung relationship namin ng mama ko. Siyempre, nag-aaway pa rin kami, di ba? May mga panahon nagkakatampuan kami. Pero my idol is really my mom. Bakit ko nasasabi to? Kasi feeling ko, sa kanya nang galing yung blueprint kung bakit ako nga ganito Kung bakit ngayon. ka ganyan. Totoo naman yan. Yes, kasi ako ma-share ko lang, I grew up talaga sa family na medyo may pagka-religious yung family ko kasi. So, nakikita ko, yung mom ko talaga yung naging ideal woman ko talaga sa buhay ko. Dahil, paano ko nasabi yun? Dahil yung mom ko sobrang pagtiis niya. Sa kanya ko natutunan na paano ba magkaroon ng relationship kay Lord. Mama ko talaga yung unang naglapit sa amin sa Diyos. Siya nagpakilala sa amin kay God, paano ba magdasal, paano ba maging mabuting tao, ganyan. Tapos sa mom ko din nakita yung paano magtiis yung isang babae. Ang strength, no? Grabe, yung mga parang, nanay, no? Sobra, paano niya kami paano niya kami na-handle? Tatlo kami magkakapatid, babae pa kami tatlo. Babae pa kami tatlo. So, grabe lang yung ginawa ng mama ko para lang buhayin kami. Siyempre, hand in hand with my dad. Kaso nga lang, iba yung kay mama eh. Sobrang galing niya as a person. Oo. Baka meron pa tayong questions in the class? Okay. Any advice to young women na mag-e-enter sa industry or field na traditionally dominated by men? Unang-una, kung papasok ka dyan, like, syempre, may option ka naman muna eh. Papasok ka o hindi. Ngayon, pinili mo yung papasok ka. So, ibig sabihin, you believe in yourself na kaya mo siya. If you feel like walang nakikinig sa'yo, show them what you can do. Not just words. Not just talk, but walk the talk. Ako, masasabi ko lang sa mga girls ngayon, no, mga women na papasok sa industry na dominated by man is hold on to your purpose. If you know your core, you will conquer. Yes, you will conquer so many mountain top. Ako dun talaga ako naniniwala kasi pagka alam mo kasi yung purpose mo sa buhay, alam mo yung bakit ka pumasok dito sa isang organisasyon kahit dominated na mga lalaki, magagawa mo eh. And don't let fear stop you. Yes. Kasi pagka nagpadala ka sa takot mo na intimidate ka sa mga tao na to, lalo na may mga lalaki na sobrang predator pa yung ugali. 'Di ba? Huwag kang matakot kasi ang daming pwedeng sumuporta sa iyo. Yes. So just push forward. Yun lang talaga yung gusto kong din sabihin sa kanila. Gawin mo yung kailangan mong gawin. Yes, do what you need to do and kung ano man kasi alam mo sa mga ganitong klaseng organization, you will never go wrong kung marunong kasing makisama sa mga tao. At saka kung nasa tama ka lang din naman. Yes. Alam mo naman sa sarili mo, wala kang tinatapakan or wala kang ginagawang mali intentionally,
Yes. intentionally. 'Di ba? Kasi I mean, may mga honest mistake, okay. May mga ganun talaga. Pero kung malinis ka naman din talaga, 'di ba? Magiging maganda din talaga yung outcome. Yes. Saka pag gusto mo kasi talaga yung isang bagay, magagawa mo eh. Yes. Ganun yun eh. So, Oo. kung pumasok ka dito, you know what you can add to the company, what you can give to the company, then go, pursue mo. Actually, the fact pa lang napasok ka, ibig sabihin na-acknowledge nila yung Yes, ano mo eh. you have something in Oo. you na talagang nakita nila na, okay, may potential tong babae na to. Oo. Basta, ang gusto ko lang din talaga sabihin, don't let fear stop you. Mm. Kasi Go. ganun yung nangyari kasi sa akin, nung sabi ko sa sarili ko, sobrang, sa totoong buhay, Oo. so may pagkaano talaga ako, introvert. Hindi talaga ako ganito klaseng sobrang outgoing, yung pag nakausap mo ko sa labas, yung parang, hoy, kamusta ka na Grabe bakla? naman, Hindi oo. ako ganun. Oo. Yung parang, grabe, pagka kakausapin lang kita, pag kinausap po na ako, para may ganun akong klaseng pag-uugali. Eh, nung time na yon, di ba nagkaroon ng opening sa natatakot ako. Opening saan? Sa Opening. IFM. Okay. Nagkaroon ng opening sa IFM. Sabi ko, kung nagpadala ako sa takot ko na nahiya akong mag-audition, nahiya akong itry itong ganitong klaseng panibagong Walang season mangyayari. walang mangyayari. If magpapatalo ka sa fear mo. Yes. Kaya, do what you have to do. Believe do in yourself. Believe in Dream, yourself. believe, make it happen. Yes, Nasa totoo. notebook yun eh. Dream, believe, Oo. survive, starstruck. Parang diba? Oo. Go ka lang ng go. For Yes. as long as wala kang natatapakang ibang tao, for as long as na hindi mo to ginagawa for the wrong reasons, then you will Yes. be okay. If you could talk to your younger self, Oh! to the little girl inside you, ganun, what advice or what message would you give yourself, the little girl inside you? Lalo na sa kung nasan kayo ngayon. Wow. Uy, na-emotional ako dyan. Oo. Oo, nakakaiyak. Iyak ka? Naiyak ako. May nabasa akong ganyan. And then, doon ako naiyak sa kanya. Okay. Kasi grabe yung naging strength niya. Parang, oh my God, parang, ang pinagdaanan niya, para lang hindi lang din sila mawala sa story. Parang doctor siya. Tapos, para siyang honor student. Talagang, yung expectation sa kanya, grabe. And then, of course, life happens. Sabi niya nga. Tapos, nag-end yung isang relationship na sobrang tagal. Tapos, parang nagkaroon siya ng relationship kung saan nagbunga agad ang kanilang Pagmamahalan. parang hindi nga yata relationship. Okay, so maling relation. Oo, parang in other words, naging nanay siya. Okay. So parang syempre bilang nanay, nung nabasa ko yon na parang ikaw, 'di ba, kapag ka parang honor student ka dati, ang expectation sa talagang mataas, 'di ba? Tapos feeling niya nung time na yon, parang feeling niya nag-fail siya in life. Parang ganon. So parang iyak ako talaga doon. Tapos sabi ko nun sa sarili ko, what if ako din gagawin? Hindi ko tinuloy. Yung pag-iisip ko because ganyan. Kasi kung iisipin mo talaga... Sorry na. Hindi, seryoso. Kasi parang kung iisipin mo yung life, yung turn of events in my life, parang ang dami talagang... Dami nangyari sa Lord, buhay mo. Puro na lang ba to humbling beginnings? Okay. Kung meron man akong masasabi, just be strong. Kung meron mang babaguhin, wala. Lahat ng yon, masakit man, mahirap man, yung struggles, yung feeling na walang-wala ka, yung feeling na walang naniniwala sa'yo, yung feeling na parang ang baba-baba ko, ang pangit-pangit ko, parang walang nagmamahal sa akin. Although, thank you talaga sa mga girlfriends ko. Sila talaga yung parang hindi totoo yun. naging family ko din talaga noong mga panahon na feeling ko wala akong pamilya, feeling ko walang sumusuporta sa pangarap ko. Oo, yung parang pakiramdam ko walang niniwala sa akin kasi babae ako. But thank you doon sa mga naniwala sa akin because sa ngayon, iba-iba man tayo ng meaning ng success, 'di ba? Yes. Pero ako feeling ko doon sa batang babaeng ako, ang layo. Wow. Like, ako ang masasabi ko lang, parang, ang gusto ko lang sabihin sa akin, wag kang mag-alala dahil magiging okay ang lahat. Pagdaanan mo lahat ng pwede mong pagdaanan because ikaw din ang makikinabang ng lahat ng, yan tuloy, ako. Ikaw din ang makikinabang kasi ng wisdom mo, ng Yes. ng Ng lahat ng... nanginginig mo.
Lahat, kumbaga, Lahat your effort will really pay off. Kasi parang feeling ko, kaya nangyari to. Tapos ngayon marirealize ko sa life ko, kaya nangyari yun. Meron palang Oo. purpose for that. Alam mo kaya feeling ko parang it was a blessing in disguise na yung culture ng family namin before, na yung babae ay hindi nag-aaral. Parang feeling ko, naging challenge, dapat makapagtapos ako ng pag-aaral. If I have a message to her, cry if you must, but go on. Ang bangit ka pa naman kasi may tunog. May sound effects. Sa'yo kasi ang ganda eh. May sound effects. Yeah. Thank you for that. Charot. Thank you for that very... Magti-thank you ba kami? Kasi paya kami, Char. Pero Oo nga. Pero thank you for that question. Kaya ako naiyak talaga. Kasi looking back sa experience ko before, actually gusto kong gawing content ngayon dati. Na parang ano ba masasabi ko sa sarili ko, sa batang ako. May nakanta na talagang pumasok sa utak ko, na ito yung gusto kong sabihin sa kanya. Yung kanta ni Shania Twain ba yun? Looks like you made it. Yung parang, di ba? Yung, took half. Naiyak ako! Come, my baby. Diba? Single na single to. Alam mo Single wala problema. lang ako. I just want to tell my younger self that I'm so proud of you. You made it. We made it. Hindi na ako magsalita. I just want to tell my younger self that I'm so proud of you. Kasi coming from that girl na, sorry, mababa yung luha ko talaga. Coming from that girl na lagi lang nasa behind everything. Kasi hindi nga kasi ako ganun, na parang, I don't want to be in the front of the camera. Kasi before, I was so fat. I'm so insecure about myself. Hindi ako ganito na parang ganda-gandahan. Hindi totoo yun. Yung parang ngayon ko lang na nakukuha yung ganong confidence. Siguro gawa na din ng trabaho. And gawa na lang din ng wisdom na nakuha ko along the way as I age. 'Di ba? Parang before kasi, I feel so insecure about myself, about my body, about everything about me. I'm so insecure. Ganun akong klaseng babae. Sobrang insecure ako. Tapos, parang feeling ko, hindi ko deserve na mapansin or what. Pero dati, gusto ko yun. I think I can relate. Di ba, parang gusto ko yun, yung parang, pero gusto ko yung ganun. Yes. I want to step forward. Parang, Maging gusto front ng camera, ikaw yung napapanood. Gusto ko marinig nila ako pag kumakanta ako. Kasi I love to sing. But then, I love to sing. Kaso nga lang, mas magaling ate ko. So may ganon. So parang feeling ko, I'm not good enough. So every time, I always say to myself na, hindi ka magaling. Kasi laging may mas magaling sa'yo. So, okay, dito na lang ako. Maniniwala na lang ako sa self ko na balang araw, I would be that girl na pinapangarap ko. Maging katulad ng mga idol ko na tinitingala ako. Ganon, so... You can be. Diba? Parang... At sa lahat ng nakaka-relate kay Camille, you can be. Katulad ng ginawa mo, I think what changed your story, yung sinabi mo na magfo-focus ka sa sarili mo, na titingnan mo na lang yung na ganito ko, ano mga kaya mong gawin. Yes. Kasi beautiful isn't about the face lang. About the body. I think ganun din ang maging tingin ng iba. Hopefully, ganun sana. Yung pagiging beautiful, sana makita din nila sa pagiging strong ng isang babae. Yes. Makita din niya sa kung paano niya na-conquer yung insecurity. I think it's very normal to a girl na talagang may mga insecurity talaga tayo sa face, sa body. But that's the most beautiful version of a girl na kahit na ang dami niyang insecurities, nararamdaman sa katawan niya o sa mukha niya, show up pa rin siya. Yes. Pero ako din kasi, Mama Julia, nung mga panahon kasi na I feel like sobrang insecure ko, kinukuha ko kasi yung security ko kay Lord. Yeah.
Yes, which is a good thing. Yes, parang lagi kong pinauulit-ulit sa mind ko na I am fearfully and wonderfully made. Diba? Yeah, ang ganda niyan. Ganon, diba? Ang ganda niyan. We are all made in the image and likeness of God. Diba? Parang, Ganda okay, niyan. so, You are unique. diba? Okay, so, okay, pag ganon, nako-comfort talaga ako. Kaya, ayun lang yung pinanghawakan ko eh. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa mga ka-TJS natin na nanonood, nakikinig, na if you're listening and if you feel like you're not good enough, 'di ba? Parang huwag kayong magpadala sa ganun, sa Mentality. sa takot nyo rin that you're not good enough. Kasi kung nagpadala nga ako sa ganun takot, wala ako ngayon dito. Kaya ayun yung gusto kong sabihin sa younger self ko na I'm so proud of you, na after all the pain and the worry, 'di ba? Kasi grabe talaga anxiety ko eh. Lalo na yung fear of the unknown. Sobrang takot ako doon before. Pero nung nagkaroon talaga ako ng mas closer relationship with God, na parang Naging bright. yes, parang sabi ko, bakit ako matatakot sa kinabukasan na figure out na yung lahat ni God. So, Yes. hindi na ako matatakot Amen doon. to that. Totoo yan. Kaya ngayon, parang ako yung klase ng babae na hindi mo ako maho-hold sa kahit na anong bagay. Kasi, yung security ko na kay Lord eh. Nakikita ka yan sa'yo. Diba, parang hindi mo ako mapipin down, hindi mo ako masasabihan na ganito ako o ganyan ako. I hope this episode, kahit hindi ba natin nabigyan ng sobrang 100% justice, ang lahat ng kayang gawin ng mga babae. Kasi ang dami pa talaga. Ang Maubos talaga yung oras nila. Yes. So many good stories about women, about what they can do sa family, society, in the world. Hindi man natin nabigyan ng talagang bonggang-bongga because very limited lang yung time din natin. Siyempre, 'di ba? Sana kahit papaano may natutunan. At Sana may na-inspire. Yes, may na-motivate na bumangon, magsimula, at kumilos para sa kanilang mga sarili. Sa lahat po ng mga nanonood na kababaihan ngayon, mabuhay po kayo. Yes. At wag nyo pong hanapin ang significance nyo Value. sa isang tao. Yes, sa value nyo sa isang tao lamang. 'Di ba? Yung mahanapin natin yung value natin sa sarili natin. Within. Kasi tayong mga babae, kagaya nga sabi ko kanina, sobrang powerful natin mga babae. You can do all things, you can do everything if you put your mind into it. Yes. Kayang-kaya mong gawin yan. You do you. Yes. Kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo dahil babae ka, hindi babae lang. I-follow nyo po kami sa aming mga social media pages. Ako po, DJ Mommy Julia. At ako naman po, DJ Rain Ivana, 939. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, please huwag na po kayo magdalawang isip na i-share sa inyong mga kapwa babae. Pwede nyo rin po silang itag dyan sa baba. Yung mga ina-idol ninyo, Ayun. na mga babae sa inyong life. Kung gusto nyo makisagot din sa mga questions na binato sa atin kanina. Feeling yung I-share nyo na yan. Feeling yung pangit ang sagot namin. Sige. Gandahan nyo dyan sa comment section. Hanapin nyo po kami sa aming Facebook, Instagram at YouTube. I-search nyo lamang po 360X Studios. Thank you so much sa mga nanood ng mga previous episode namin. Sana ay tapusin nyo ito at abangan nyo po ang mga susunod na episode dahil Nako, makakasama Eto na tayo natin. na. Thank you so much Oh. at 360X Studio dahil sinama nyo na ako dito. yes naman. Baka Oo kasama nga. na natin si Kuya Sander. Yes, abangan nyo po yan next episode. 3 na po kami. Yay! Thank you Yes. very much, team. Thank you so much. Thank you so mga much. ka-TGS. Till next time. Bye-bye. The Good Stories is a production of 360X Studios, the creative digital content channel of the RMN Networks. Any